So, good evening guys. Welcome again sa ating weekly webinar brought to you by Tickmail and of course our Asasi Crypto and Forex community. Ngayon pag-uusapan natin ng isa sa mga favorite strategy ko. At good news, later on ibibigay ko sa inyo kung ano pala yung good news. Okay? Medyo eksakto yung dating nung isa later on. And as I mentioned, standby lang kayo sa webinar after this, okay? Standby lang kayo after the webinar. So pag-uusapan natin ngayon ng isa sa pinakasimpleng strategy na matututunan nyo. It's a combination actually ng smart money concept, price action, and then pwede tayong maglagay ng mga confluence na indicator. Actually, may listahan ako ng indicator na isasama ko eh. So, saglit lang. 1, 2, 3, 4, 5. So, may 5 indicators. Kung wala pa kayong indicator trading view na paid, hanggang dalawa lang ang indicator nyo. Pero pwede ba coach na walang indicator? Actually, pwede. Yung iba, hindi. Pero kasi dagdag confluence. Ang ayoko lang, masyadong maraming indicator, masyadong maraming strategy na pinagsama-sama mo, maguguluhan kayo. Take note guys, ang dami ko nang nakausap pagka tinanong ka, anong strategy mo sa gold? Okay? Even gold, no? Pag-uusapan natin ngayon yung mga simpleng point of interest ng gold bago ko makalimutan, ha? Gold lines, okay? Tapos meron tayong Nasdaq line, yung mga pwede nyong anuhin, ano, yung Nasdaq o US Tech 100, indices yan. And then BTC, kung ano yung mga ita-take note nyo na mga linya later on para hindi ko pala makalimutan. Saglit ha. Okay. Meron tayong horizontal line indicator na ituturo rin sa inyo. So it's a combination actually, ilalagay natin to kasi isa to sa mga napakasimpleng strategy na matututunan nyo. So supply and demand zone ang topic natin ngayon. Ngayon maraming nagtatanong, Coach, may kaibahan ba ang supply and demand zone sa support and resistance? Yes, meron. Meron din kaibahan ito sa order block. Kasi nagkakahawig-hawig sila guys, to be honest. And if you are trading with the fair value gap alone, kulang. Okay? Para sa akin, mas malakas to sa fair value gap strategy. Kasi may mga time, magtataka ka, no? May mga time sa FBG na umuuntog ang presyo. Meron namang time sa order block. Okay? Ngayon, tingnan lang natin, ano ba yung pagkakaiba ng order block, okay? Ng order block sa supply and demand zone at ano ba ang support and resistance. Bibigyan lang natin kayo ng simpleng paliwanag muna dito. Okay? Mag-share screen lang ako. Gusto ko lang ma-double check kung okay ang share screen ko. Saglit lang guys. Yung ating ano. Okay. So nakikita nyo ba ang ibig sabihin ng supply and demand zone sa ating monitor? Can you type 3 please kung nakikita naman and then maliwanag naman yung sounds natin. So kuhanin ko yung chat. Type 3 please kung nakikita. Okay. Type 3 kung nakikita. So okay, supply and demand zone. Ano nga ba ang supply and demand zone? So ito yung area na nakikita nyo na yung selling pressure, supply zone, nag-exceed sa buying pressure. So yung mga seller, nangunguna. No? Tinalo nila yung mga buyer. Ang naging dahilan, bumagsak ang price. Ang demand zone naman, kaibahan. Yung price, okay, ito yung price area na yung buying pressure exceeds selling pressure. Ano nangyari? Tumaas yung presyo. Okay. So, simplihan lang natin. Ang naiintindihan ng iba sa supply zone, ito yung resistance. Yung demand Call zone, mo si ano? yung support. Okay?
Yun yung, May kausap ako. wait. Kalma! Pa-mute lang po. Wait, mute natin. Hmm. Yun, hindi pala nakamute ang mga participants. Okay. Okay, now. Nakakasunod tayo ha. Ang supply and demand zone. Okay, supply, yan yung pinakaparang resistance. Ang demand zone, yan yung parang support. Pero may pagkakaiba yan, guys. Okay? Pero bago tayo pumunta doon, pag-usapan natin muna yung order block. Yung order block, mas refine, okay, mas refine ng supply and demand zone. Bakit? Ang supply and demand zone, area yan. Pero sa order block, tinitignan mo yung last bullish o bearish candle bago magkaroon ng significant move. To be honest, isa yan sa tinitignan natin dito. Kasi, ganito yan. Kung kunyari, ito ang supply zone natin. Okay? Ito ang demand zone natin. So, yung presyo natin, masyadong malaki. Saglit. Paano ko ba i-resize to? Saglit lang guys, masyadong malaki. Ito to. Dito tayo. Ayun. Re-resize ko lang. Pasensya na. Okay. So, halimbawa, ganito yan, no? Pataas tayo. Okay. Yan ang supply zone. Pababa tayo. Ito yung demand zone. Ngayon, ito ang supply zone. S ko na lang, ito ang demand zone. Ngayon, yung order block, yung last green candle dito, yun ang OB. Okay? Yung last red candle dito, yun ang bearish OB. Okay? Kaya mas refine siya. Ang supply and demand zone sa area. Pero to be honest, halos parehas lang ng konsepto yan, guys. Huwag kayong malilito. Okay? Parehas lang ng konsepto yan. Kaya make sure lang na hindi kayo malilito. Okay? Kasi ako, mas gusto ko yung candle din ang tinitignan. Pero part pa rin siya ng supply and demand zone. Ngayon, sa support and resistance area, yan yung mga pinag-uuntugan historically. Tsaka normally, ang kailangan niyan, okay, umuntog, ganito, no? Support and resistance. Okay? Okay? At least 2 points ang pinagko-connect mo. Ayan, resistance yan. Ayan, support yan. Pero sa SNR, kahit yung isa lang dito, pwede mong, SNR ang ibig sabihin ko, supply and demand zone, SND. Ang SND natin, isa pa lang yung pinaka nakikita mo na movement, nagkaroon na ng high and lows, pwede mo siyang masabing, oh, possible may supply dito, andito yung demand. Kaya lang, may criteria tayong hinahanap para masabi natin na ito ay valid na supply and demand zone. So tandaan nyo, ang ating strategy ngayon, dumedepende ka lang sa supply and demand zone natin. Okay? Nakakasunod ba? Klaro kayo? Okay, Now, okay. So, tingnan natin. Ang summary natin, ang supply and demand zone, area yan. Okay? Ang order block, sa last up or down candle nakatingin. Ang support and resistance, sa horizontal price level. Pwedeng trend line din. Okay? Support and resistance mo. Kaya ang supply and demand zone, normally naka-rectangle yung zone. O kaya, ganun yan, or nakaparang box siya. Box yung ginagawa mo. Ngayon, ang support and resistance pagka nag-touch lang siya. Okay? Strongest, ito hindi na natin pag-uusapan yan. Okay, so simpleng meaning ng supply zone is an area
where the price chart or a lot of selling pressure kaya nag-cause ng pagbagsak ng price. Ang demand is strong buying pressure kaya umangat yung presyo. Okay? Now, pag-uusapan na natin yung valid and invalid. Pero bago tayo pumunta dyan, I just want to understand kung nakakasunod lahat. Kung nakakasunod lahat, can you type 7? So I'm expecting 15 na katao magta-type ng 7. Kung hindi, pakitype yung tanong nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulang pa. Meron tayong 16. So type 7. Oh, so karamihan nakakaintindihan. So walang okay. Okay. Ngayon, ito naman ang gagawin na natin, aalamin na natin kung ano yung mga valid supply and demand zone muna. Okay. Isa sa pinag-uusapan natin ay ito yung demand zone. So ang demand zone yung sa ilalim. So normally, makakakita tayo ngayon ng ito, reversal itong example na to na demand zone. Okay? So normally, makakakita tayo ng normal na mga candle. Tandaan niyo yan, ha? Normal na mga galaw, taas-baba ng candle. Pwede rin niyang papaganyan, guys, ha? Pwede yang ranging consolidation. Basta, mga normal na mga candle. Pero, biglang makakakita ka ng mga big candles, malalaking mga move, rally na tinatawag, o displacement na tinatawag ni ICT, somewhere here. Ngayon, yung displacement na yon dapat magke-create ng number 1 is magke-create ng breakup structure. Ang tawag natin dito mga asasiyan, major breakup structure dahil reversal ang yung nangyari. Okay? Dahil reversal ang nangyari. Now, ang gagawin lang natin, ang first natin, nagkaroon ba tayo ng major breakup structure? Yes. O meron bang aggressive move? Yes, number 1. Number 2, may imbalances ba? Number 3, nagkaroon ng breakup structure ba? Tatlo lang ang tatandaan nyo. Ano yon? Una, silipin ko lang yung isa nating para parehas nito. So una, meron bang aggressive move? May rally ba? Pangalawa, meron bang imbalances? Yung rally. Pangatlo, nag-create ba ng major breakup structure? O sabihin na natin breakup structure lang. Nag-create ba siya? So kung nag-create siya, go. Pasok na. Kuha? Okay, pwede ka na mag-entry. Pero mamaya natin pag-uusapan yung entry. Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng, mamaya. Kasi tamang-tama eh. Papakita ko sa inyo kung how effective. Ito na lang. Pakita ko lang sa inyo yung how effective muna to. Itong ating yung ating gold ngayon, pumasok siya sa aking 1-hour supply zone. Okay? So, pinasukan ko siya ng around $15 margin sa tick mill natin. Okay? $15 margin. Ito siya. Nakasell tayo. May $6 na as of now. Kanina kasi bago magsimula, wala pa. Pero pinasok ko yan bago. Bakit? Meron tayong demand zone. Supply zone dito. Hindi niya na-touch yung 15 minutes, pero nakakita kasi ako ng reversal sa 1 hour supply zone niya. So hanggang dito lang ang target ko. Okay, so ngayon, kanina 7, ngayon $8 siya. Pero ang margin yan, 0.03, medyo mabigat yan. Kasi sa totoo, malaki naman ang capital ko. Kaya lang yan naka 150 dahil pang ko to eh. Nilalagay ko rin sa copy trading. So, halimbawa, yan, somewhere here, pumasok na ako. Actually, pinasok ko 30.27. Nakita ko possible reversal na. Okay, now, kung makikita nyo, ang tanong, Coach, okay din ba yan sa crypto, yung supply and demand zone na tinatawag? Okay, para makita nyo rin kung how, ito yung demand zone natin, okay? Sa crypto, pinasok ko yan kagabi. Actually, kagabi. Okay?
1 hour ni Brett, okay, 1 hour ni Brett, nakakita ako ng aggressive move. 1. Nagkaroon ba ng break of structure? 2. Ito, break of structure yan. Okay. Pangatlo, meron bang imbalances? Yes, meron. Ito. Yan, yung binilugan kong yan. Imbalances yan. Okay, pinasok ko 40 margin, naka $55 na ako. Okay, nakita nyo how effective itong ating supply and demand zone. Nasaan ang demand zone natin? Ito, yung last red candle, parang OB siya, pero ito kasi yung buo niya na demand zone. Pero lagi akong tumitingin doon sa last OB. Last candle doon bago magkaroon ng aggressive move. So ito yung last red candle nagkaroon. Ilan ang kailangan kong candle? Actually, 3 green candle minimum pero mas maganda 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so in-expect ko babalik ang presyo dito tsaka ako magba-buy. So pwede kang mag-buy limit diyan o sell limit. Ibig sabihin, iintayin mo munang pumasok yung price sa area na 'yon. Okay? So ano nangyari? Yan nga. Pumasok nga tayo and then eksakto nakita ko pa yung breakout kaya parang hindi ko sure kung nagdagdag ako, nasa 30 lang yata nung una. Yung breakout dahil second confirmation yan, nag-buy ako. So nakita rin natin sa gold, pumasok din yung ating gold sa ating supply and demand zone. Okay, gusto ko lang pakita sa inyo how effective. Balik tayo sa mismong theory natin. Now, kung papansinin niyo dito, okay, ito yung aggressive move natin na tinatawag. Ito, aggressive move ito. Saglit lang nawala. Ayan. Ito yung aggressive move natin. Aggressive move, malalaking mga candle. Okay? At least 3 big candles, mas maganda 4 candles. Pero hindi kailangan big lahat. Meron dyan na nag-create ng imbalances. So, ito yung reversal. Okay? So, ano lang yung tatandaan nyo? 3 lang, guys. 3 lang. Una, aggressive move. Meron bang malaking 3 big candles? Number 1. Number 2, dapat nag-create siya ng imbalances o yung FBG na tinatawag natin. Number 3, kailangan meron siyang break of structure. Once na nakuha nyo na yan, yung last red candle dito, bago nagkaroon ng aggressive move, gagawa ka ngayon ng box dyan. Yan ang gagawin mong demand zone. Yan ang possible balikan ng presyo at pag-untugan. Okay? So, nakakasunod. Ito, reversal. Meron din tayo. Ang good news nito, lahat ng mga ASASIAN Tickmill nasa exclusive GC ni Tickmill, ibibigay ko to. Ngayon, coach, wala pa ako sa ASASIAN exclusive Tickmill. O yung mga nanonood ng recording, wala pa po ako. Mag-PM lang kayo sa akin ng screenshot na nag-register kayo sa Tickmill Asasi. Kailangan po Tickmill Asasi. Maghintay din kayo soon. Kailangan meron kayong account niyan. Mamimigay tayo soon ng mga previous and cellphone sooner or late, sooner yan, mga April. Okay? With our sponsor Tickmill. Okay, kasama na yung iba pang mga sponsor natin sooner or later. So, kailangan naka-register kasi hindi nyo matatanggap ang award. Now, balik tayo. So, ano yung mga kailangan nating tandaan? Kailangan lang natin tandaan aggressive move, may imbalances ba, nag-create ba ng breakup structure. Yun lang, tatlong yun. Coach, may time frame po ba yan? Wala actually, pero 1 hour. Okay, 30 minutes. Tsaka 15 minutes. Pwede rin sa 5, pero doon na lang ang entry. Okay? Pwede rin sa 5. Doon na lang ang entry. Now, so yan ang valid zone natin. Valid demand zone. So, next naman natin is continuation tayo. Same pa rin, supply zone. Ngayon, kung mapapansin nyo sa supply zone, bumabagsak ang presyo, normal na pagbagsak, normal sa price action, biglang nagkaroon ng dump. Ang laki ng mga candles. Criteria number 1, pasok. Nagkaroon ng imbalances. Criteria number 2, pasok. Nagkaroon ng breakup structure.
Criteria number 3, pasok. So, anong gagawin mo? Gagawa ka ngayon ng box dyan. Sorry, dito pala tayo. Okay, gagawa ka ngayon ng box. Ngayon, anong gagawin mo? Iintayin mong umuntog yan dito. Ngayon, dito, kapag ka umuntog na yan, syempre, titignan mo ang confirmation, ire-respect ba niya yan o hindi. Diyan na papasok yung mga confluences ng strategy natin. Like, for example, meron tayong indicator na i-introduce mamaya. O kaya, papasok dyan yung pinag-aralan nyo sa price action. Halimbawa, nakakita ka ng engulfing candles dyan. Okay? Isang halimbawa, ito green, tapos isang red na malaki. Okay. Tapos sinundan pa ng isa pang red. Okay. Makikita mo, possible downtrend na tayo. Ngayon, meron kang RSI, may mga indicator ka dyan. Pwede mo rin yan gamitin. So, pwede mong i-confluence yan doon sa strategy na alam mo. So, nagkakaroon ka ngayon ng supply and demand zone na point of interest mo kung saan pwedeng bumalik ang presyo. Nakakasunod? Now, ang reversal naman ito, ganito. Okay, reversal niyan. So, ganun din, paakyat. Biglang nagka-dump. Ngayon, criteria number 1, kuha, aggressive move. Criteria number 2, imbalances. Criteria number 3, major breakup structure. Kuha, tatlo na criteria. Anong gagawin mo? Mag-iintay ka ngayon dito. Ano pa gagawin mo? Bago ka mag-entry, hindi porket nandito na yung presyo, mag-e-entry ka. Okay? Kailangan tingnan mo, magkakaroon ba ng break pababa? Halimbawa, gumawa ka ng trend line, magbe-break ba siya dito? Magkakaroon ba ng engulfing candles? O magkakaroon ba ng pin bar, long wick, shooting star, yung mga tinatawag na ganyan, no? O inverted hammer. Okay, yung mga pinag-aralan natin. So makikita mo, kailangan mo ng confirmation. Hindi pwedeng dahil pumasok lang siya dito. Ngayon, Coach, paano kung hindi ni-respect ang supply and demand zone? Okay. Ang pwede niyan, yung supply zone magiging demand zone. Ano mangyayari? May mga tendency na kung ito supply zone, hindi niya ni-respect, tumaas. Okay? Babalikan niya yan, pero hindi na siya supply zone. Magiging demand zone na yan. Aakyat yan. So, pagka lang yan, hindi ni-respect. Kumbaga, itong senaryo na to, panghuli mo na yan. Hindi mo yan laging iisipin. Ang unang iisipin mo, possible reversal sa supply and demand zone. Nakakasunod? Kung nakakasunod, can you type Y for yes? Yo-yo. Can you type Y kung nakakasunod? Gusto ko ano? Okay. 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 Good. So, nakakasunod lahat. So, move na tayo dito. Clear ko lang, okay? So, ngayon, kung makikita natin, itong apat na to, kaya sabi ko nga, make sure, ayan, Tickmill ASEAN exclusive tayo. Okay. Si Mama Risa, nandito na ba? Ayun. Nangihingi ng link. Na-post na natin. Na-post na natin yung link. Okay. So, ngayon, ito, ilalagay ko, kaya make sure, guys, kasama kayo sa Tickmill ASEAN kasi napaka ano nito. Pero yung apat lang hindi na yung meaning ano lang yun, pandagdag lang ng lesson yun para mas maintindihan niyo. Okay? So yan yung ating apat na cheat sheet para malaman mo yung valid tsaka invalid supply and demand zone. Okay? Klaro tayo doon? Nakasunod ba lahat? Nag-Y ba lahat? Okay. Hindi ko, parang na-add na kita, ma'am. Sa Tickmill. Bale. Parang wala pa. Sige, add na lang kita ngayon. Ngayon na. Okay.
Hayag Marisa. Oh, oops. Okay, guys. So, ano nangyari? Klaro sa inyo ngayon, Angelo Peñas. Yes, Sir Angelo, meron na kayong tickmill under ng Asasi? Pa-PM na lang po ng screenshot ha. Kasi si Ma'am Marisa bumalik lang yan. So make sure lang guys, register kayo dito. Sir Angelo, meron na ba kayo? Kung meron, i-PM nyo lang sa akin yung ano, okay. Kailangan po muna natin na register kayo at least sa Tickpill. Hindi kailangan ng deposit pero ano, kung magde-deposit kayo ng 100, doon naman sa signal chart meron talagang buy and zone area 'yon. Okay, dito yung mga materials ng webinar inilalagay natin. Pa-register lang po diyan, then pa-PM po ako sa aking Facebook. Okay, so now kita niyo naman no, nire-respect niya itong ating supply and demand zone. So, yun lang guys yung ating basic lesson na dapat yung tandaan. So, make sure lang na kabisado nyo yung tatlong tatlong mahalagang bagay. Ano yun? Mahalaga na merong aggressive move, may imbalances, tsaka may break-off structure. Kapag ka meron yung tatlong yan, it's a valid supply zone or demand zone. Now, ngayon ganito, magba-backtest tayo. Okay, bago tayo magba-backtest muna tayo. And then indicators and then sa gold, ito gold yung gold natin. So, ganito, para naman matuwa tayo. Saan niyo gusto mag-backtest kung paano makikita? Saan niyo gusto mag-backtest, guys? Gold, wag muna tayo sa Bitcoin, wala mo ng crypto. Gold o US 100 o marami o Euro USD. O marami talagang gold. O sige, ituturo ko na rin yung horizontal line indicator natin sa gold. Okay, yung parang kailangan yung note, i-note. Parang gold batch din siya. Similar siya sa gold batch. Guys, bigyan niyo lang ako ng 1 minute break. Medyo naiihina ako, ha. Sige, saglit lang. So guys, okay, thank you. Naka-toilet break tayo saglit. Gustong-gusto talaga ng karamihan gold. Actually, maganda. Pero meron pa akong sikretong ituturo sa inyo sa gold ngayon. Okay? Okay, yan. 4 hours to. Lupit. Okay. Well guys, ang isang good news na sasabihin ko sa inyo ngayon, okay? Meron tayong ASASI indicator ng supply and demand zone. Okay, ASASI indicator ng supply and demand zone. Ngayon, kung makikita nyo, siguro pinakamaganda, magtatanggal ako ng, okay, magtatanggal ako ng drawing sa isang gold ko. Okay, gumagawa siya dito ng supply and demand zone. Sa 30 minutes tayo, kung makikita nyo yung sinabi ko, 1, 2, 3, gumawa siya, pero hindi siya kasing perfect. So, ASASI yan. Ngayon, 3 oras ang pwede mong una, kung saan open ang chart mo, ako nakalagay ko yung 15 minutes, pwede mong gawing 30 minutes yung isa, 30, yung isa 1 hour. And then, kaya lang kasi ako nasa 30 minutes ako nagte-trade, guys. Okay, mas prefer ko 30 minutes, pero gusto ko makita yung 1 hour na supply and demand zone. So, hindi siya ganun ka-perfect, pero nagbibigay siya ng point of interest din sa'yo. Okay, halimbawa, nakakita siya ng mga aggressive move na supply and demand zone. Ngayon, para doon sa supply and demand zone, andito yung link niya, guys. Okay, ibibigay ko sa inyo. Hindi nyo yan basta-basta makikita. Okay, pero ginawa namin yan ng isang co-trader ko na dati kong classmate din sa trading. Kanina lang niya binigay, nakiusap ako. Kasi nakalimutan ko na yung paggawa nito. So, ito, actually, ibibigay ko na, hindi. Okay, ito, yan, yung indicator na yan. Okay?
So, ayan ang Asahi supply and demand zone natin. Now, kapag ka naka-on yan, kung mapapansin nyo, yung sabi ko nga kanina sa inyo, sa 1 hour kasi, yung 1 hour natin, ayan, di ba, 15 minutes yan. Kung makikita nyo, sa 1 hour, nasa pool niya yan, yung last green candle, kinuha ko. Okay? So, yan ang aking supply zone ng 1 hour. Kung makikita nyo, puro rejection ang gold. So, anong nangyari? Kailangan ako mag-short ngayon. Okay? Magsha-short ako ngayon. Naka-short ako actually, Chicago Bulls. Hindi, joke lang. Okay, magsha-short ako ngayon. Ngayon, ang isang pwede kong isabihin sa inyong indicator, hanapin nyo lang ito. Una, para malaman nyo yung trend, pwede kayong mag-EMA 200. Okay? Yung EMA 200, magbibigay sa inyo ngayon ng trend. Katulad niyan, kung sa 15 minutes, kung 30 minutes tayo, nag-uumpisa na tayong possible mag-bearish. Okay? Kung sa 30 minutes, nag-traffic na. Actually, 15 minutes lang. Hindi pa. Medyo traffic lang tayo. Ayan yung mahirap sa MA eh. Hindi mo malaman pagka gumanyan, uy, possible raging tayo. Kumbaga dito, bullish tayo. Okay. Ngayon, ganito. Yung EMA 200, marami yan. Pwede kang kumuha dyan, moving average, EMA, okay, o kaya SMA, 200 lang ang gagamitin mo. Ngayon, kapag ka nakakakita ka ng ganito, halimbawa ganito, okay, mapa-forex man yan, no, crypto, ibig sabihin, bullish tayo, umangat ang ating EMA, nasa angat yung price ng ating EMA. So, aabangan mo lang itong mga demand zone na ito. Okay, katulad nito, inuntugan. Pero hindi kasi lahat yan inuuntugan. Pero tingnan mo to, inuntugan niya dito. Okay, yan lang yung gagawin mo. Ngayon, ang isang tumutulong sa akin ngayon is we have a basic RSI, pwede sa divergence yun, o kaya pagka nag-overbought. Pero yun nga, mas maganda, huwag ka ganong mag-rely dito. So ang gagawin natin, wala munang indicator, sarili lang muna natin sa 30 minutes. So dito may supply zone tayo, pwede niyang untugan. Ngayon tingnan natin yung mga, ano yung unang hahanapin natin? O sige, question and answer tayo. Ano yung unang hahanapin natin? Pakitype. Ano yung unang hahanapin natin? Pwede rin yan sa 15 minutes. Sige, sa 15 tayo. Aggressive move, tama. Okay, so una nating hahanapin yung aggressive move ng market. Okay. Dito, kita ko eto, kung mapapansin nyo, talagang aggressive move to kahit sa 15 minutes o sa 30 minutes. Nasaan siya? Ito rin siya, no? 10 minutes tayo. Kita nyo, wala na akong ganong higher time frame. Tinignan ko lang sa higher time frame, bullish ba tayo? So, dati bullish tayo. So, tingnan natin to. Ngayon, ganito. 3 consecutive at least ha? 3 consecutive. Bakit? Hindi katulad nito, ang dami. So, ano to? Aggressive move. Nag-create ba ng breakup structure? Ito. Yes. Kahit ito yung pinaka-high. Nagkaroon ng breakup structure. Ito yung ito yung aggressive move. Meron bang FBG? Yes, meron. Yan, no? Mga FBG dyan. FBG. Nasaan ang FBG ko? Wala pala ito. Ayan, may FBG. Ito rin, may FBG rin dito. Ito rin, may FBG rin dito. Kuha? Okay. So, ang nangyari, yung last red candle dito, okay, isasama ko na yung pinaka last week, yung week ng green candle, yan yung area ko ngayon ng demand zone. 15 minutes. So, ngayon, dahil may aggressive move, bumalik ba? Binalikan. O, tapos ano nangyari? Kinuha niya. Ngayon, coach, saan ang TP? From here,
pwedeng ito ang TP1 mo. Okay? Pwede rin naman na ito, yung last week dito. O kaya, gawin mo TP2 yan. Okay. Now, ito yung isang ituturo ko sa inyo sa gold. Power line to sa gold. Okay. Ibig sabihin, ito yung madalas na nire-respect ng gold. Ano ba ito? Okay. Tatanggalin ko lang. Yung Asahi order block, guys, pwedeng pang confluence lang yan. Tatanggalin natin. Punta ka sa horizontal, lines, automatic, by Barna Graham. Okay? Barna. Click mo yan. Pinag-uusapan natin, guys, gold ha, gold. Okay. Ang increment value is every $5. Okay? Pwedeng balitan mo ang kulay kung anong gusto mong kulay. Puti tayo. Lalakihan ko na lang. Okay. Bakit ko ginagawa yan? Yang horizontal line ng gold, guys, na $5 each difference, makikita mo, madalas nire-respeto ng gold yan. Nire-respeto ng gold yan. Nire-respeto ng gold yan. Okay? Yung $5 each. Nakita mo to? Yung demand zone natin kanina, okay? Ngayon ko lang tinuro to. Yung demand zone natin kanina, umuntog sa 2985 ng gold. Ano sabi ko? Yan ang power line natin. Okay? Power line natin yan, yung $5 na yan. Sa gold yan. Okay. Nakuha? So, balikan natin. So, may confluence na tayo na may demand zone tayo dito. Okay? Tapos, pansinin nyo to. Puro rejection ang nangyayari. Walang body na tumutuloy sa 15 minutes. Okay? Walang body na tumutuloy sa area na to. So, ibig sabihin, nire-respeto niya yung ating demand zone. Pwede kayo ngayong mag-buy dito sa candle na to. Ang pwede nyong gawin is trend line, guys. Pwedeng yung trend line, kapag ka nakita nyo, binrake niya na yan, pwede yan. Ngayon, pwede rin ang tinatawag nating RSI, okay? RSI, trend line, okay? Dapat kasi nagbe-break siya. Okay, wala siyang break dito. Yung trend line niya dito, wala. Pero may mga time, eto, dito siya nag-break. Kaya lang, wala naman tayong, hindi, meron din pala tayo dito. Ayan, no, another demand zone. Kasi continuous siya, oh. Demand zone din pala to. Untog-untog lang siya, oh. Kaya kung makukuha mo yan, oh, laki. Ngayon, tingnan nyo, nire-respeto niya yung ating power line na $5 power line sa gold. Ayan, no, nire-respeto. Ngayon, ang isang sikreto naman sa power line, guys, okay, bago idagdag nyo yan, every time na nagko-cross siya, yung body niya, sa isang power line, possible siyang pumunta sa susunod na power line. Okay? Katulad nito, hindi nagtuloy. Naging green yung huli. So, ang possible target mo, another $5. So, kung 2,995 to, $3,000. Kahit yan lang, malaki na yan kung sunod-sunod ang income mo. Okay? Katulad naman dito, nag-reverse siya. Ito yung huli. Sa poll, kaagad yung $5 dito. Tapos, balik uli siya sa $5 doon. Makikita nyo, nire-respect lang niya yung power line natin na $5. Okay? Nakakasunod? So, balikan natin. Okay. So, isa yon, demand zone. O, hanap tayo ng matinong supply zone. So, kung matinong supply zone ang hinahanap natin, ayan, katulad nito, kailangan natin ng isang aggressive move pababa. Okay, isang aggressive move pababa. Hindi to gaano, although meron. Okay, pero kita natin, hindi ni-respect. Kasi isa pa yon, yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nakasunod sa trend. So maganda yan, ang hahanapin mong trend is yung pababa.
Kung sa higher time frame tayo, okay, ito. Saglit lang guys, ito tayo. Dito tayo. Yan, kuha tayo dito. $15 minutes. Hanap tayo ng isang supply zone. Itong supply zone na to, actually, hindi ko maano. Sa 5 minutes to papasok eh. Ito yung aggressive move na to. Tapos sa pull niya to, sa 5 minutes yan papasok. So, ito wala tayong aggressive move. Wala tayong aggressive move. Ito, pagka aggressive move guys, continuous talaga dapat yung ating ito aggressive move. Ito pwede to guys, no? Nakita niyo tong aggressive move natin na to? Okay, aggressive move 'yan. Matagal-tagal bago niya binalikan. Okay, pero ito. So last green candle tayo, sama na natin yung wick. Okay? Yung wick ng tanggalin na natin yung horizontal para hindi gumulo. So meron tayong demand zone. Okay? Yung demand zone natin 'yan. Tapos ang recent low natin ito, inuntugan lang niya. So from 2,470 bumagsak ang presyo ng gold up to 2,363. Laking pips din ito Almost 1,000 pips. Okay? Pero ang pinagbasihan natin ay aggressive move, imbalances, break of structure. Yan. Kahit ito, na-break niya pala. Sorry, dito. Nagka-break siya dito. And then yun, inintay lang nating bumalik muna dito. Itong red candle na to, yan ang nagsabi. Okay? Nagdagdag. So, klaro tayo dyan. Now, meron pa akong isang indicator na i-introduce sa inyo. Okay? So, kunyari, ito, ganito na lang. Kuhanin natin to. So, iniintay natin bumalik ang market dito. So, i-add lang natin yung volume order block ni Expo. Okay? Volume order block Expo. Yun lang. Hindi siya pwede sa replay. Tingnan ko lang Hindi siya available. Yung volume order block ni Expo, tanggalin muna natin to. Balikan lang natin para makita nyo yung indicator. Hindi siya pwede sa replay alam ko na. Sorry. Dito siya. Okay. Yung volume order block ni Expo, yung isa kasi walang volume tong gold na to. Okay. Magbibigay sa inyo kung gaano karami yung volume. Now, for example, yung demand zone dito, okay? So, magbabay ka dyan sa area na yan. Magbabay tayo. Kukuhanin natin to, i-replay natin to. Okay, punta tayo ng 15 minutes uli. Yung volume order block, order book ni Expo, ano makikita nyo? Mas maraming order sa green o sa red? Guys, green o red? Kung sa laki na lang yung nakikita nyo dito. Volume order block. Green o red? Pakitay pang sagot. Guys. Okay. Green. Nakakasunod ba? Ngayon, ganito. Meron tayong demand zone. So, ang plano natin, iniintay lang natin, ito, tumama na siya sa ating demand zone. Ngayon, with the help of volume order book, nakikita natin ngayon, dapat mas marami ang buyer. Okay? Kaya,
Dahil mas malaki ito, kahit sabihin mong 2 candles yan, tingnan natin dito Yan, hindi pa yan. Oh. Ayan, kung makikita nyo dito, kahit yan ay 2 candles na green pa lang, ang volume natin ng green ay lumalaki na. Dahil dyan, yung tulong ng indicator na volume order book, expo, nagsasabi na possible winning na ang buyer by the volume itself. So confirmation yan doon sa pagtama sa ating demand zone. Nakasunod guys? Confirmation yan. Ngayon, kung demand zone naman, hihintayin natin na umuntog dito. Okay? So, tanggalin natin ang drawing. Okay? Hinihintay na nating umuntog dito ang market, no? So, yung ngayon, 'di ba, naka-short tayo. O ngayon, ang confirmation ni ni order book, volume order book, mas maraming red, mas maraming seller. Kaya ito ay pwedeng gumana na. Kaya nga kanina nag-entry na tayo. Okay, nag-entry na tayo ng sell. Pero titingnan pa natin. Nag-adjust na ako nakatipin ako ng $5 yung stop loss ko. Sorry, yung stop loss ko, in-adjust ko na. So, eto, dahil sa volume order, nakita natin na mas marami ng seller. So, possible gumana na ito. Okay? So, isa yan sa ating pwedeng i-confirm sa ating supply and demand zone. Ngayon, meron din tayong mga RSI indicator pagka overbought and oversold. Meron din tayong RSI trend line breakout na tinatawag. Ngayon, sa horizontal line indicator, pagka nasa Nasdaq ka naman guys, okay, pagka nasa US 100 ka, i-remind ko lang sa inyo, parang supply and demands to. Okay? Ang nire-respect naman niya ay 100 increment value. Okay, every 100. Makikita mo yan. Every 100. Nakita mo yan? Nirespect ba niya? Nirespect niya? Week na lang. Naglaro lang siya dito. Nirespect niya rin yung yung 100 dito sa area na to. Ano niyo yan? I-backtest niyo yan. Ngayon, pagka kay Bitcoin naman, okay? Pwede kayong gumawa ng horizontal line, $250 ang increment value. O, makikita nyo. May papakita ako sa inyo. Magugulat kayo dyan. Yung horizontal line na yan. Okay. Sinundot, week lang ang lumabas. Sumundot, nirespect niya. Nirespect niya. Nirespect niya. Okay? O, tingnan nyo to. Nirespect niya. Nirespect niya. Respected yung ating mga power line. Okay? So, power line yan sa Bitcoin, 250 power line. Sa gold, 5 power line. Sa Nasdaq, 100 power line. Pero, gagamitin nyo lang yan as a confluence sa main strategy nyo. Okay, right now ngayon, dito tayo sa sa Bitcoin. Okay? So, ito na, isang example, medyo, hanap tayo 15 minutes eh. Okay? Itong bagsak na to, meron tayong demand zone somewhere here. Ito. Okay, ito actually. Ang nirespect niya. Body lang, yun lang may malaking wick dito tayo sa gold. Sa Bitcoin naman. Hindi kasi gaano ako sa 15 minutes saka supply and demand zone na gamit sa crypto. Pero nakita ko sa breadth, nire-respect niya sa breadth. So kailangan mo lang mag-backtest
ng mga supply and demand zone. Hindi katulad sa gold, sa Nasdaq. Sa Nasdaq, malaki yung respeto niya sa supply and demand zone natin eh. Okay, andito na tayo sa Nasdaq. Ayan, aggressive move yan. So we are expecting somewhere here, babalik yan. O, katulad nito, itong aggressive move na to, ito malinaw na malinaw. Okay, 1, 2, 3, 4, apat na 1 hour, sa 1 hour na to, no? Yung green natin, kasama yung wick nung dulo, yan ang nangyari. Respected niya, boom, ang laki ng binagsak. Okay? So 1, 2, 3. Ngayon, kung hindi pa yan, makikita nyo, itong demand zone natin na to, respected niya. Kasama yung wick dun sa pinakadulo, ha? Okay? Respected din niya, bagsak muna. Pero inangatan niya uli. Actually, yung area na yon. Pero gumawa ng another supply zone na tinatawag. Supply zone tayo dito. Okay? Another na supply zone. And then ito rin, another supply zone, ni-respect niya. Kaya sabi ko sa inyo guys, malakas din. Ito, wala kang makitang pagbalik. Pero ito, aggressive move, medyo duda ako dito. Kasi 1-2 lang, dalawang candle lang na malaki. Okay? Pero diyan naman tutulong si EMA mo, yung EMA 200, na pagka yan, binabaan, mas maganda maghanap ka ng supply zone dahil babagsak, possible na bumagsak ng bumagsak ang market, ang presyo nung iyong tinetrade. Okay? Nakakasunod ba guys? From 16 na may tatlong nawala natututo pa ba kayo? Can you type 3 kung okay pa kayo? Can you type 3? So ngayon, can you type 3 guys? Kung okay pa kayo. Kasi nagulat ako from 16, naging 13 lang tayo ngayon. Ayan, katulad nito, itong aggressive move na to, US, ano ba to? Okay, may horizontal kasi. Gawin natin 100 ulit. 100 kasi sa Nasdaq. Okay. Pansinin nyo to, no? 100 yung Nasdaq, respected niya. Nakita nyo yung aggressive move dito? Kita nyo yung aggressive move, no? Tanggalin na natin itong horizontal line. 1, 2, 3, 4, 1 hour. Okay? So, meron akong target dito. Yung last green candle. And then, sasama ko yung pinaka-high. Yung high niya. Okay? Kita nyo, respected niya. So, pwede yan sa lower time frame. Mas makuha mo yan. Kahit papano from here to here. Itong red na to, kahit ito lang. Malaki rin yan. 21, $100 din ang pagitan. Actually, hindi. 800, 600, 550. 250 ang pagitan. So, malaki yan kung na-trade mo. Nirespect niya yung ating supply zone. Okay, ito, drastic move din to eh. Pero wala eh. Okay, drastic move pataas. Wala. Ito, wala. Ganyan guys, mag-backtest. Iba-backtest mo siya. Pwede mo yung makuha. So, recap lang tayo. Nasa inyo na yung cheat sheet natin nito ng ating valid supply zone. Laging may tatandaan lang tayo. Okay? Ngayon, pwede nyo i-coordinate yan, i-confluence yan sa mga strategy na alam nyo. Okay? May mga strategy kayo na alam nyo, pwede nyo i-confluence. Ngayon, kailangan magkaroon lagi ng aggressive move. Pangalawa, merong imbalances. Tapos, makapag-create siya ng breakup structure. Pagka nakita mo yan, valid yung supply zone na yon, look for the entry. Wait for the entry actually, hindi look ano. Wait for the entry. Iintayin mong bumalik ang presyo sa supply zone na yon or sa demand zone na yon. Ngayon, ang assignment mo personally, mag-backtest ka. Okay? Mag-backtest ka, tignan mo kung gaano siya.
Then, pwede mong gamitin ng 1 hour. Backtest ka sa 1 hour, backtest ka sa 30 minutes and 15 minutes. Ako sa gold, 30 minutes ang tinitrade ko. Okay, ngayon, pagka wala kang 30 minutes kung libre ang iyong trading view. Okay, gold 30 minutes. Ngayon, wala na, pwede bang mag-refine dyan, yung refinement, yung pupunta ka sa lower time frame, walang problema. Pwede rin. Okay? Ngayon, pwede mong gamitin yung zone mo ng 1 hour sa 15 minutes. Tignan mo kung anong reaction. Vice versa. Now, welcome ako sa mga tanong. Kung naiintindihan mo, can you type 8 please? 8. Kung may tanong ka, ano mo yung tanong mo? Paki-type yung tanong mo or unmute ka lang. So, tandaan nyo sa supply and demand zone, tatlo lang ang dapat nyong tandaan. Aggressive move, imbalances, nag-create ng breakup structure. Pagka meron yung tatlong yan, pwede mo gawin siyang valid supply zone and demand zone. Walang entry time, sir, sa gold. Okay? Walang entry time sa gold. Kahit na saan. Ang sabi ko, look for the confirmation. Kung sa 30 minutes ka nag-trade, pwede kang pumasok sa 30 minutes. Pwede kang pumasok sa 5 minutes, 10, 15 minutes, depende sa strategy yung idadagdag mo. Pero same strategy kung gagawin mo siya sa 15 minutes. Pero ako, tinitingnan ko lang candles. Nagkaroon ba? Or kaya sa RSI, yan, isang pwede nyo tingnan, guys. Kuha kayo ng RSI. RSI natin. Teka lang. Okay. Yung RSI natin, kuha tayo ng isang good example. Dito na lang din. Ito yung RSI natin ng ASEAN. Ano ko na lang. Hanap ako ng, ito may 1 minute siya nalalagay. Ito lang, ito itong pasok na to. Okay. Ang tinitingnan ko lang sa RSI ay ito. Wait lang guys, tatanggalin ko lang yung okay. Yung gitna ng RSI, kung mapapansin nyo, andito siya. Okay. So, ito ang magiging premium area ko, yung taas. So, ibig sabihin, pagka nandito ang market, ang price, dyan maganda mag-sell. Dyan maganda makakita ng supply zone. Especially kung nandito na. Kung overbought na siya or oversold siya. Ngayon, nataon, itong demand zone natin, wala siya, nandito lang siya. Pero nasa taas, nasa baba ba siya ng gitna? Nasa discount zone pa natin siya? Yes, nasa discount zone natin siya. Kung marunong ka rin ng divergence, may divergence din yan, lalo na sa lower time frame, 5 minutes, makikita. Pero hindi natin yun gagamitin. Simple lang. Dahil nandito siya, pwede kang mag-buy. Nasa baba siya eh. Kaya lang, dapat nasa demand zone siya. Tumapat ba siya sa demand zone natin? Yes. Kaya nakita nyo, and then sabi ko nga sa inyo, pwede kang gumawa ng trend line dyan, dahil nag-break na siya, binrake niyan, pwede kang pumasok. And then, kuha niya. From 2,990 na presyo ni gold, from Mira, dito sa guhit na ginawa ko, nakuha mo hanggang 3,000. So, ano yan? Yun nga, kung yung power line natin, tumama siya sa 2,990, lumampas din siya sa 2,995, sa 3,000, naging undecisive muna siya. So, yung dalawang talo na yan sa power line natin, malaki na yan. Lalo na kung naka times 3 ka o 0.03 pataas. Okay? Malaki-laking dollar na rin yan.
Okay? Nakakasunod ba guys? Papasukan ko dito. Okay, magsasell ako. Ngayon dito, kung makikita nyo dito, yung ating sell, okay, ayan, okay. Yung sell natin dito, wala pang overbought, oversold siya. Ito, tumbagsak na to, ito maganda rin to. Tumbagsak na to, ito, nandito yung ating ano, wala siya sa mismong taas. Pero ito, sa ating Asahi Supply and Demand Zone, pinakita rin siyang demand area rin siya. Supply area. Okay? Pero nag-start siya somewhere here. Dito, sa area na to. Bago siya bumagsak. Okay? Ito yung pinagbagsakan niya. Ngayon, dito papasok yung isang sinasabi kong divergence, pababa to, pataas to, tapos nag-create siya ng isang supply zone, pwede mo makuha to. Kasi nasaan ang aggressive move natin dito? Ito, 1, 2, 3. Aggressive move. Nag-create ang ating Asahi Supply and Demand Zone ng 15 minutes. So, inuntugan niya yan. Kuha niya. Actually, mas nilampasan pa nga niya yung ating previous na na price. Recent low natin. Okay? Kung mapapansin nyo, gumagawa rin ako ng trend line kasi hanggat itong trend line na to, possible bullish pa ang overall bullish pa ang gold kung hindi niya ito nasa taas pa siya uli ng trend line na to. Or else pwede mong tingnan yung EMA 200 kaya lang 15 minutes traffic pa. Yung nasa gitna pa ang EMA. Kaya ako hindi gumagamit ng EMA primarily. Ginagamit ko lang yan pangtingin ng trend pero marami na tayo ngayong oscillator na mas malakas sa EMA. Okay? Ngayon, ang volume lang natin, kaya gustong-gusto ko ang volume lang natin nasa seller ang winner ng volume natin. Okay, with the help of our volume order block. Malakas to guys ha, itong volume order block. Pwede niyong pag-aralan to. Okay? So, recap uli. Sabi ko sa inyo, 3 bagay lang para masabi nyo na valid and supply zone ang una nyong titignan. Bago ka maghanap ng entry, abangan mo yung entry. Aggressive move, imbalances, create breakup structure. I hope guys, naging malinaw yan. Supply and demand zone indicator, na-send ko na po sa GC ng Tickmill. Kung hindi pa kayo member ng GC ng Tickmill, pinost ko po dito. Please make sure lang na register kayo sa Tickmill. Okay? Yan po kasi ang requirement nila rin. At least may nagre-register sa kanila. Register kayo sa Tickmill, screenshot nyo, i-PM nyo po sa akin. Okay, so na-send na natin yung supply and demand. Pero guys ang request ko, ayan no, itong supply and demand zone natin, na i-post na natin. Maganda kapag mag-supply and demand zone ka, tignan mo rin yung manually. Okay? Huwag kang mag-rely lang dito sa indicator na to. Additional lang to, baka meron kang hindi nakita. Yan, pwede mo siyang silipin. Okay, meron bang tanong? Meron bang tanong ang karamihan? Wala. Kung klaro sa inyo, can you type 7 please? Para lang makita kung okay lahat. Okay, can you type 7? So, yan, okay naman, ano? Maraming nag-7. So, thank you again, guys, for attending our weekly webinar brought to you by Tickmill. I hope malaking tulong sa inyo tong webinar na to. Naniniwala ako na isa to sa pinakamaayos. Kapag ka na-master nyo to, guys, ay sasabihin ko sa inyo, isa to sa pinakasimple pero profitable na strategy. Okay, hindi mo kailangan ng masyadong masalimuot. Sabi ko nga, 3 lang ang tatandaan mo. Ano lang yung tatandaan mo doon sa mga pinag-usapan natin? Aggressive move, imbalances, breakup structure. Kapag ka nakita mo na yon, valid na yung zone mo.
na tinatawag. Ideally, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. Pwede rin yan sa 5 minutes. Kailangan mo lang mag-backtest. Okay? So again, thank you again sa inyong lahat guys, and I hope naging malinaw yung inyong supply and demand zone sa ngayon. Then pwede nating i-confluence ang supply and demand zone sa ating mga indicator na nasabi. And don't forget yung volume order ng Expo, no? Isa yan sa malakas yung volume. Sakto yan, coach. Ganyan galaw sa Euro USD ngayon. Nakita nyo, maa-apply nyo yan, guys, sa Forex, sa gold, sa commodities, lalo na sa mga indices. Hindi laging binabalikan ng supply and demand zone agad, pero yun, meron tayong, and don't forget, kapag ka hindi niya ni-respect, pwede niyang gawing breaker block yan na tinatawag. Okay? So, yung supply zone, nagiging demand zone. Vice versa. So, yan, Euro USD, makita nyo ngayon. Hindi ko pa nakita galaw ng Euro USD. Okay, meron tayong, oo nga, no? Euro USD ngayon, may aggressive move siya pababa. Ngayon, pwede nyo abangan, baka balikan niya yung supply zone natin. Ganyan lang. So, backtest kayo, personally, hanapin nyo, kumbaga, per ite-trade nyo. Tsaka huwag kayo masyadong maraming tinetrade na pairs. Okay? 10, 7, wala. At least mga maximum 3, 4. 5, marami na yun. Maguguluhan ka. Para ma-master mo yung galaw ng mga pairs na yon. Okay, then may mga sweet spot na tinatawag, sweet spot na mas ang gandang mag-trade pagka 5 minutes o kaya pagka 15 minutes sa pairs na to. Yun yung inaaral natin. May strategy ka na, ma-master mo yung strategy. And don't forget your risk management, yung margin nyo, huwag nyong tataasan. Laging 1% to 3% lang ng total capital. Kaya mapapansin nyo, Coach, magkano ba capital nyo? Actually, I have more than $10,000. Pero, kapag ganito mga futures, ang tinetrade ko lang 0.03, ayan, sa gold, $15, $20, target ko lang is $100. Pero sa funded, syempre, iba na yung funded. Okay? Mas malaki yung ating margin doon. So, yun lang. Pati yung funded, siguro magtuturo sa atin si Sir Russell. Kinausap ko na siya. I hope matulungan niya tayo doon. So, thank you again guys for watching. As I mentioned, mag-uusap pa tayo sa mga susunod na mga panahon. So, thank you for watching here sa ating weekly webinar brought to you by Tickmill. Salamat Tickmill. Watch out. Don't forget to register kung wala ka pang Tickmill para makasama ka sa GC natin. Okay, and thank you also sa Asasi Crypto and Forex community. Thank you guys.